Hi guys! Once again, this is Shiny Shop Vlog. So I'm sure na-miss nyo akong gumawa ng content. So for today's content, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga tips kung paano tumagal ang ating mga e-bike. E-bike ko po kasi is more than 7 years old na siya. So paano ba yun napapanatili yung kanyang good condition? So yung mga tips na ibibigay ko sa inyo kung paano natin ingatan ng ating mga e-bike. At ano yung mga dapat natin gawin para yung mga e-bike ay lalong tumibay at of course in good condition pag gagamitin natin. So itong learnings na to, content na to, itong idea na to sa pagbablog is that based po talaga sa aking experience as e-bike owner. So today, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para mas ang lifespan ng aking e-bike. So tara guys, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa ko para tumagal ang aking e-bike. So, ang pinaka first steps guys na gagawin nyo is that dapat i-check nyo yung mga tornilyo. Kasi syempre, yung e-bike natin is dumadaan sa mga rough road or mga lubak-lubak na lugar. So, it's possible na magluluwagan ang kanya mga tornilyo. So, every weekend, kailangan check nyo mabuti ang mga tornilyo ng inyong mga e-bike. Kung ito pa ay nakapix pa. Kasi minsan talaga lumuluwag siya. So, from dito, yung mga apakan or dito sa tornilyo dito sa mga sahid. And then, of course, ang pinakamahalaga yung dito sa lagayan sa likod, dito sa basket. Kasi usually ito yung pinakadulo. Dito po, nagluluwagan ang mga tornilyo niya. So, I suggest doon sa mga may e-bike na kung hanggat maaari, every week nyo i-check yung inyong mga e-bike, lalo na yung mga tornilyo na part. And pangalawa guys, of course, kailangan yung e-bike nyo is i-change oil. Kung yung e-bike ay motor type po or may motor siya, kailangan po natin siyang i-change oil. So, kailangan after 3 months, i-change oil po siya para lalong gumanda yung lagay ng engine at hindi madaling masira. Kasi pansin nyo po guys, kapag hindi na maganda ang engine ng inyong e-bike, mararamdaman nyo yung motor nyo is that mahina siya or hindi na ganun kabilis ang kanyang takbo. So kapag naramdaman nyo na ganun, kailangan po talaga na ipa-change oil ang inyong mga e-bike. And sa susunod naman po ipa-check nyo guys is that yung bearing. So yung bearing po sa atin, dito sa part ng gulong. So ang mga e-bike po talaga ay may mga bearing siya, hindi lang yung motor. So, kapag nakakaramdam na kayo na tumutunog ang iyong mga e-bike or iyong mga gulong, so, ibig sabihin, bearing na po yun, lalo na sa may preno. So, yun po yung pangatlong dapat nyo ipa-check. So, hindi lang po dapat tayo sakay sa ating mga e-bike, kailangan din po nating ipa-check to time kung tayo ay may pera. Hindi lang tayo pwedeng magsakay lang sa kasi yung aim natin dito is yung tatagalang ating mga e-bike. So, pangat-apat guys is that yung controller. So, dapat, maging aware kayo dito sa controller kasi ayaw ko po ma-experience yung na-experience ko na bigla po akong tumigil sa daan dahil dito sa controller. Bigla na po siyang namamatay o pupugak-pugak. So, kailangan po talagang i-check nyo mabuti kasi dito po yung buhay natin sa manubela dito sa controller. So, ito po yung controller kung tawagin. Ayan. So, yan po yung palagi nyo i-check. And then, of course, guys, kung gusto nyo pong tumagal ang e-bike ninyo, check nyo rin po yung mga ilaw. So, yung hazard or yung signal light and then yung headlight, kailangan i-check nyo pong mabuti yan kung gumagana lalo na sa gabi. Kasi then po yung ating safety. So, yan po yung pinakamahalaga. And then, panglima po guys, of course, ang ating battery ng ating e-bike. So, kailangan po talaga maging maingat tayo sa ating mga battery. So, more or less, after 1 hour nyo siyang gagamitin, papahingayin nyo po siya ng 1 hour, saka nyo po isasaksak at i-charge ang inyong mga battery para maiwasan po yung pagkasira niya. So, hindi po siya pwedeng ma-drain, hindi po siya pwedeng ma-full charge. Kailangan katamtaman na po ang buhay ng inyong battery para po tumagal. At huwag po kayong mag-charge ng battery na papatayin nyo, gagamitin nyo, tapos pagka-uwi nyo, i-charge nyo po ulit. So, ibig sabihin, kailangan nyo pong ipapahinga muna yung inyong mga e-bike bago nyo po i-charge. More or less 1 hour po hanggat maaari. So, and then, number 6, yung kanyang preno. So, ito po ang palagi kong problema, yung preno. Kasi dalawa po ang preno ng e-bike, merong handbrake at saka foot brake. So, bakit mahalaga ang foot brake guys? Kasi kung tayo ay aakyat sa pataas or palusong, kailangan po meron tayong foot brake para alalay dito sa handbrake. Kasi minsan po, based on my experience, hindi po kakayanin ng handbrake na magpreno ka agad-agad. Kailangan po may alalay po siya na foot brake.
Ayan. So, at ang pang-pito guys, ang pinakamaganda para mas mukhang bago yung e-bike nyo. Kailangan, tingnan nyo rin mabuti guys. Kailangan, meron po kayong retouch dyan na pintura para mas magmukhang okay yung e-bike. At kung may kalawang-kalawang, kailangan kuskusin nyo or kaya gumamit po kayo ng W40 kung maganda at kung kaya naman ang budget. But then, ako ang ginagawa ko guys is that pinipinturahan ko siya and then, kinukuskus ko ng liha. So, nililiha ko po talaga ang aking mga e-bike. And then, pang-walo, kailangan i-check nyo mabuti yung takbo ng yung mga e-bike. Kung nasa good condition na po ba talaga siya. Ha? Hindi lang tayo sakay ng sakay. And kailangan safety po talaga yung iyong mga e-bike. At pang-siyam, kailangan po ang yung e-bike ay secure ang iyong mga battery. So, kailangan hindi siya pwedeng manakaw kasi nananakaw po talaga yung mga battery nito kasi medyo pricey siya. Tulad ito, talagang branded yung kinuha ko. So, 8.5 po talaga ang price ng battery. So, pricey po talaga. So, kailangan maging safety tayo. Pwedeng naman nating ilak kung may lock yung e-bike nyo. Kailangan pag kayo ay tumigil sa isang lugar or mag-park, kailangan meron kayong alarm. So, para makita nyo kung andyan pa yung mga battery nyo kasi kaya po siya ninanakaw dahil din po doon sa battery. And then, pang-10, kailangan may cover palagi yung e-bike ninyo. Hindi yung pwedeng expose sa init or sa ulan kasi yun po yung nakakasira ng body parts, of course, yung ng physical na anyo ng e-bike at of course yung battery. So, kailangan po, hanggat maaari, kung meron kayong mapag-parkingan sa part ng bahay nyo na pwedeng maging safe ang iyong e-bike at hindi agad nasisira ang iyong battery at saka yung ibang parts. Kasi yun po ang pinakamasilan guys, yung battery. So, pang-11, pang-11 guys, that yung side mirror, check natin mabuti kung okay ba yung kanyang place or komportable ba kayo palagi para kahit paano ay safe to tayo. So, and then, pang-12, pang-12, kailangan to pag mag-drive tayo or sumakay tayo ng e-bike, kailangan meron tayong safety rules. Titingin sa kaliwa at kanan at of course magsuot tayo ng helmet. Palagi tayong meron ng helmet para safety tayo guys. Kahit wala tayong lisensya, ako mayroong lisensya naman ako, so kailangan malagyan akong helmet lalo na pag malayuan yung aking biyahe. Ayan, so final, kailangan po nating i-check palagi ang ating gulong kung hindi siya flat para kahit paano pag malayuan hindi tayo nahahassle para magpahangin. So, ang ginagawa ko po guys, every weekend, lagi kong sinecheck yung aking gulong and aking mga kalagayan at sitwasyon ng aking e-bike para ako ay safety sa daan at of course, matagal-tagal ang lifespan ng aking e-bike. So, this is Shana siya once again. I hope na meron na naman kayong dagdag kaalaman na natutunan dito sa aking YouTube channel. So, please don't forget to subscribe. Paki-hit na po yung notification bell sa baba hanggat maaari. Pwede kayong mag-comment for more videos. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, and share.